At dito nga po sa Villamor ay tuloy-tuloy ang pagtulong din ng mga volunteers na mga naririto. May mga doktor, may mga nurses na nagbibigay po ng atensyon medikal. Karamihan po sa mga evacuee ay may mga injuries, may mga sugat pa po. At yung po ang agad na kanilang ina-address dahil po sa tagal na nga po na hindi nalilinisan ng mga sugat na ito ay dito lang po nagkaroon ng pagkakataon yung ilan sa mga pasyente na magamot at ito nga pong grandson ang pansamantalang nagsisilbi na pahingahan nito pong mga evacuees. Pero kumpara po ng mga nakarang araw ay mas kukonti na po ang dumarating na mga biktima rito pero tuloy-tuloy po ang pagbibigay tulong naman ng ating mga kababayan dito. Samantala, pinangangambang may leptospirosis ang ilang mga biktima ng bagyong Yolanda sa Leyte. Ang hospital ship naman ng China tumutulong na mabigyan lunas ang mga nasalanta lalo na po ang mga nangangailangan ng operasyon. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Jiggy, hirap makahinga, nilalagnat at masakit ang buong katawan ng 29 na taong gulang na si Ramil Barbasa. 4 na araw na raw niya itong iniinda. Ayon sa mga nurse ng East Visayas Regional Medical Center o EVRMC, posibleng may leptospirosis si Ramil. Noong kasasagan ng bagyo, nasugatan daw siya sa mga paa nang mabasag ang salamin sa simbahan kung saan sila lumikas. Ayon sa Department of Health, bukod kay Ramil, isa pang taga Leyte ang hinihinalang may leptospirosis. Isa naman ang namatay. Ilan sa mga sintomas ng sakit ang lagnat, pananakit ng ulo, panghihina, paninilaw ng balat at pagsusuka. Nakukuha ang leptospirosis sa paglusong sa tubig na may ihi ng hayop, partikular na ng daga, kaya't laging payo ng DOH magbota. Pero ang ilang residente ng Tacloban na katsinelas kung lumusong sa putik at maruming tubig sa kagustuhang makakuha ng pagkain. Ang tila bulto ng basurang kanilang pinagkakaguluhan, mga paninda pala sa isang binahang grocery store. Nananatili namang siksikan ang mga pasyente sa ilang ospital. Kaya ang China pinadala ang kanilang dambuhalang hospital ship para tumulong sa panggagamot. Mukhang aktwal na ospital ang barko dahil kumpleto ito sa mga pasilidad. May operating room, ophthalmology department, laboratory at dentist clinic. Meron din itong helicopter ambulance. Kagabi, isang lalaking may appendicitis ang inoperahan dito. Sa kabila ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China, ayon kay Chinese Ambassador Ma Keqing, batid nila ang trahedyang iniwan ng bagyong Yolanda kaya't nais nilang tumulong. Jiggy? Maraming salamat, Victoria Tulad.